Oriental, Mindoro, ika-24 sa buwan ng Hulyo taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. Sa ulo ng ating mga balita, abot kamay program ng Pamahalang Bayan ng Baco inilunsad. Muling pagpapalakas ng industriya ng kalamansi sa lalawigan, sinuportahan ng isang pribadong organisasyon na nakabase sa ibang bansa. Pagkilala sa mga natatanging barangay nutrition scholars at iba pa, tampok sa City Celebration ng Nutrition Month. At sa detalye ng ating mga balita, sumailalim ang may 15 first responders ng Calapan Labor Service Development Cooperative sa Standard First Aid and Basic Life Support Adult CPR Training sa pamamagitan ng Philippine Red Cross Safety Service Instructors na nagsimula nitong 24 ng Hulyo. Inorganisa ang aktibidad ng Calcedeco upang magkaroon ng mas malawak na kasanayan ng kanilang mga empleyado pagdating sa pagbibigay ng paunang lunas, lalo na sa mga biglaang sitwasyon. Ang nasabing training ay tatagal ng 3 araw hanggang ika-26 ng buwang kasalukuyan. Ayon kay General Manager Sonia Satur, layunin nito na mapanatili at higit pang patatagin ang kanilang binuong first responders na may 8 taon nang nagbibigay ng libreng serbisyo sa lungsod, partikular sa Pantalan ng San Antonio. Isa sa as cargo handling operator, isa yan sa aming objective support na mapanatili na mayroon kaming sariling grupo ng emergency response team na binubuo kasama dyan yung aming mga first aider at member ng fire brigade. At para sila maging equipped sa kanilang knowledge regarding first aid, kinakailangan namin ang tuloy-tuloy na programa, yung continuity ng programa niya. Hindi lang yan sa loob ng isang taon, kasi for how many years ay patuloy na isinasagawa ng Calcedeco yung mga programa regarding basic life support. At yung aming mga first aider ay talagang sinisigurado namin na na-upgrade kung ano na ang mga latest na sistema o kaya kung may nalilimutan na at least yun yung refresher course sa kanila para in case mayroon man ng mga untoward incident, mga emergency, alam nila kung paano ito i-attend, alam nila kung paano ito i-address. Dahil kung mananatili lang na after a year, tapos susunod na taon, wala na, parang nawawala ng continuity. At yun nga, ang sinabi ko nga sa kanila, ay mas magaling yung kahit hindi mo na-implement doon sa actual na scenario, at least yung training, kung paano mo gagawin ito, nare-refresh sa kanilang isip at isa sa buhay din nila yon. At sabi ko nga, yung mga member ng aming ERP at mga first aider, hindi lang naman yan applicable pagdating sa trabaho. Sa ibang balita, mas pinaigting ng Department of Health ang kampanya kontra tigdas sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng bagong programa upang mabakunahan ang mga bata na may gulang na 9 na buwan hanggang 5 taon. Kasama na rin ang oral polio vaccine o OPV. Ito ay bunsod ng pagkakaroon ng maraming kaso ng tigdas na delikado sa mga bata at nagdadalang tao dahil maaaring mamatay ang pasyente kapag hindi naagapan. Upang ipagbigay alam ang nasabing bagong programa sa pagbabakuna kontra tigdas. Isang oryentasyon ang idinaos ika-24 ng buwang kasalukuyan sa isang hotel sa lungsod ng Calapan na dinaluhan ng 47 rural health physicians at nurses sa buong lalawigan para sa unang batch. Tinalakay dito ang supplemental immunization activity, isang aktibidad na nagpapaigting ng kanilang programa na mabakunahan ang lahat ng mga bata sa kanilang mga nasasakupang lugar, lalo na sa mayroong mataas na kaso ng tigdas. So, ang layunin natin is mabakunahan yung ating mga lahat ng bata na hanggang 59 months para sa measles rubella vaccine natin. At ang OPV naman, yung oral polio vaccine, bibigyan din natin ang mga bata na 0 to 59 months ng oral polio vaccine. So, ito'y gagawin natin sa September, buong buwan ng September, ito'y buong Pilipinas na activity, no? Isa siyang tinatawag natin na mass immunization. Kaya mass immunization kasi lahat ng bata ay dapat, na tinarget natin, sinabi ko kanina, dapat mabigyan ng bakuna. Kasi di ba, kung matatandaan ninyo, nagkaroon pa rin ng mga cases ng measles ng mga nakaraang buwan, ng nakaraang taon. At gusto ng Department of Health talagang wala ng bata na magkakasakit sa measles.
Sa buwan ng Setyembre ay ibababa ang implementasyon ng nasabing programa. Sa huli, panawagan nila para sa mga magulang lalo na sa mga nanay na dalhin ng kanilang mga anak na 5 taon gulang pababa sa pinakamalapit na health center sa kanilang lugar upang mabakunahan kontra tigdas. Magbabalik po ang TVNet News Live. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. We may live on the same planet, but often we're worlds apart because there are gaps between us. Gaps that are formed because of our differences. At Maybank, we believe we can cross these gaps. We can build bridges that unite people. Bridges that connect us with the future we're planning for. Let's bridge those gaps by being human. Maybank, humanizing financial services across Asia. Hapon ng ika-23 ng Hulyo, idinaos ang MOA signing sa pagitan ng MESAFED o Mindoro Ecological and Sustainable Agriculture Federation Incorporated na pinamumunuan ng presidente nito na si Violeta Maliksi at ng Asia Development of Human Resources ng Rural Area sa pamamagitan naman ng kinatawan nito na si Executive Director Marlene Ramirez na sinaksihan ni na AVC Episcopal Vicar on Service Ministry Reverend Father Edgar Fabic, Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, Calamansi President Rexon Nuez at iba pa. Layunin ng nasabing gawain na maisakatuparan ang pagpapalakas muli ng industriya ng kalamansi. Mahigit 2 milyong piso ang ipagkakaloob sa mga magkakalamansi sa lalawigan ng Silangang Mindoro, kung saan kay Asia DRHRRA Executive Director Ramirez, naniniwala ito na sa pamamagitan ng MESAFED ay mabibigyang tulong ang mga maliliit na magkakalamansi sa lalawigan dahil na rin sa ipinakita nitong maayos na serbisyo sa nakalipas na panahon. Una po, ang MESAFED naman po ay hindi bagong samahan. Kaya naniniwala kami na sa mga nakaraang taon ng kanilang pag-implement ng iba't ibang proyekto, galing na rin sa mga ibang partners, ay meron na silang mga nagkaroon ng magandang karanasan. Kaya hindi naman po kami basta susuporta sa isang samahan na alam namin walang kapagitan. Nag-umpisa po kami doon na ang MESAFED ay meron ng kakayahan na malinaw ang kanilang governance structure, yung pamamaraan ng pagdidesisyon, yung pagiging aktibo ng mga leader, pati ng mga miyembro, lalo na yung grupo ng magkakalamansi. Katatapos lang ng kongreso nila at malinaw po, nakita namin yung kanilang commitment na palakasin yung samahan ng mga magkakalamansi po sa Oriental Mindoro. Ayon naman kay MESAFED President Maliksi, malaking tulong ito sa mga farmers ng kalamansi, gayon din sa muling pagbangon ng naturang industriya. Mag-materialize lahat ng framework at direction ng Federation dito sa Oriental Mindoro, especially sa industriya ng kalamansi, sapagkat napakatagal na advokasya ito ng Federation since 2008 nag-start na para maiayos o mabigyang pansin yung industriya. Kaya itong pagkakataon na binigay ng Asia para mabigyan ng pondo yung Federation at ma-implement itong aming mga project para sa magkakalamansi.
Nakalatag na ayon kay Calamansi President Nunez ang proyekto para sa mga hangaring ito at lubos na rin itong pisasalamatan ng Asia 8HRRA dahil sa naturang pondo. Ayon po sa programa ng Asia, nakakuha na po yan, nakaalate na po sa bawat project. May mga budget na po doon. Kaya po yung composite na yan po ay nakahati-hati na po sa mga project. Sa seminar, sa lahat ng seminar, sa mga dalang paglalakbay sa iba't ibang lugar para sa pagpapaunlad pa ng mga kalaman ng magsasakang kalamansi. Lalo na sa mga farmers station natin, napakalaking tulong at sabi nga ito yung hulog ng langit para sa mga magkakalamansi. Sabi nga, para pinubuksan na rin ulit yung ating pag-asa na may balik yung dati nating title na kalamansi, hari ng kalamansi. Samantala, sa naging mensahe ni Provincial Agriculturist Di Mailig dahil anya sa nasabing proyekto ng Asia DHRRA, naniniwala siya sa muling lalakas ang produksyon ng kalamansi at maibabalik sa lalawigan ang bansag na Kalamansi King. Asahan din anya ang buong suporta ng pamahalang lalawigan sa programang ito. Ang Asia DHRRA ay isang pribadong organisasyon sa bansang Europa na nagbibigay ayuda sa mga maliliit na magsasaka sa pamamagitan ng pakikipag-partnership nito sa iba't ibang NGOs. Antabayanan ang iba pang mga balita sa pagbabalik lamang ng TVNet Newsline. Mula sa PCSO, Bingo Milyonaryo, Bingo 3, BIN, Premyo 2,000 piso. Bingo 4, BING, Premyo 20,000 piso. Bingo 5, BINGO, Jackpot 150,000 piso. Bingo 6, BINGOM, Jackpot 4,000,000 piso. Bingo 2, OM, Premyo 4,000 piso. Tumulong at manalo, maging milyonaryo sa 5 piso. Available na sa Bingo Mindoro. Maging retailer na. Visit our website at www.bingomindoro.ph. Bingo Milyonaryo! Bingo Milyonaryo! Tumulong! Maring Rema, saan ka ba nagsasanla? Sa Palawan Poncha. Mataas ang tanggap, mababang interes. 1 to 11 days, 1% lang. 12 to 22 days, 2% ang interes. At 23 to 33 days, 3% lang ang interes. May automatic text pa sila sa mga customer para ma-renew at hindi marimata ang mga sangla nila. Oras na para